you want to find a way out, pero nalangga po kada wala kay gibuhat. Selfish pud kay ko klase na tao nya ako alang kaugalingon akong ginahuna-huna, mamatay kung mabuhi. It sounds so stupid right now. Inana kakitid ang atuang panghunahuna. Grabe ka limited, no? This podcast is brought to you by EXL Makabuhay. A lot of us, we talk about chasing goals, working hard, and showing up for others. But sometimes makalimuta sa mga tinuod jud nga importante kaayo sa ato ang kinabuhi, our health. EXL Makabuhay is a natural herbal supplement that helps support your body's needs so that you can keep doing what matters the most. Taking care of your family, your dreams, and your purpose. Kami sa akong pamilya, we love EXL Makabuhay. That is why if you want to invest in your health the natural way, go check out EXL Makabuhay. Because when your health is good, you show up better for life. I love that. Brother. Yes, amen. I'm so excited that we are actually having this kind of endeavor together. I am excited for this episode to air. I love Praise God. Thank you. I only pray, this is my prayer, that the body of Christ will really understand the very purpose why God created us. It's about the kingdom. live long and prosper. All right, this conversation is not about glorifying the past, but more of magnifying what Jesus can do. And kauban nato diri karon isa sa mga infamous OGs sa gang scene, pag-abot sa hip-hop community diri sa Davao. Help me welcome Alex Pascual, everybody. Hey, bro, brother. what's up, bro? Good to see you. Yes, bro. Uy, bro, good to see you, bro. Bro, dugay naman jud ka ila, bro, pero wala ba gyud kay nato na isgutan bitaw ang imuhang journey ba? And kabalo ko nga kani nga conversation nato karon dakag ma-bless ani. So, kung ano bro, kung tan-aw nimo ba unsa man ang imuhang childhood di ay nga ano man na-involve ka or naabot ka sa gang community? Oh. Yes, bro. Nag-start na siya, bro, when I was elementary. And then, sa elementary, bro, naay ka na mga classroom lang ng mga grupo-grupo ba. And then, wala lang, tanaw lang ko, nag-observe ko sila, ha. But then, pagka high school, bro, dito na ko mas na, sa gang, yun, bro. Mas na, namulat ko sa gang. Kay pag abot na ko sa high school, na culture shock pud ko kay first year high school ko, bro, nakakita na ko og ka ng mga classmate na ako na nagasigarilyo na naslay mga ginagmayng mga bisyo na High school ginabuhat. yun magsugod ka sa gara, Yeah. no? 14 years old ko ato na Oo. time. And then kana nakaamigo kog mga bugoy sa classroom, and then na found out nako na napud sila yung mga sarili-sarili na mga gang sa gawas sa campus. But then ang pinaka naano gid ko, bro, nahook ko sa gang when I was second year high school na. Na Pero edad ni mo, ana? 15 years old. 15 years old. No. And then nakita na ko ako ang pinsan. Nagkita mi sa nagsugat mi sa akong pinsan ba na isa ka incident na nagsugat mi, and then tingala ko lahi na siya porma. So yung pinsan, involved po kayo siya sa gang? Involved siya sa gang, but more of rap music gid siya. And then na-amaze ko siyang porma kay naka baggy pants, Yeah. naka jersey, Bootleg. that was year 2000. Uso pang sunvisor ato ba? Uso pang sun visor. Uso pang kanang mga jersey ng mga Yeah. Jordan ng mga dagko jud kaayo ang mga kuan. And then dito na ko nakita na kuan din akong pinsan, founder din siya. Then nakita na ko iyang mga kauban, mga under niya. And then dito ko na na inganyo ko ato na time. Then kana sulod ko dito, gi-initiate ko nila. Then naging part na ko sa gang. So as early as 15 years old, naging part na ka sa gang. Tungod sa influence ng mga pinsan, of course, it started sa eskwelahan until sa eventually, ikaw na yun mismo ang nag-involve sa hip-hop community. Yes. Pero unsa man imong nakita sa gang, bro, ngano man imuha tong gi-pursue? Are you looking for
protection, unsa man gusto ka maging sikat. Kay mo na uso sa una, di ba? Pa-remember na ako sa una, magpa-chuy-chuy ta. It's because mura gusto mo na ito ipakita ba nga gahi ko. Pero sa imo, what were you searching for? Is it belongingness, protection, or you just wanna look cool? Partly ato bro is gusto ko mabilong. Gusto ko mabilong, and then kasi sa balay manggod na mo, lahi man ko dito sa mong balay. And then siyempre, part man gud sa ako ang childhood bro na nagdako gid mi bro na dili mi arangan na pamilya ba. And dili mi dato. So pag abot pud sa eskwela medyo kaagi ka ng kuan lang ka ng one day one eat na baon ba. Oo, kaagi yung na jud. Or ka ng nag-straight ang puro itlog imong sudan. So Usay pag yun, rice lang, wala sudan. Tapos munguha na lang kag sudan sa imong classmate. Ayan. Kaya naman kay mga classmate nga kanang cute bito kay kaon. Nya siyempre sabay mo mag-lunch. Nya siyempre tirahon na din mo ilang sudan kay gamay man kay kaon. Then kato bro, dili na ko madawat ang sitwasyon sa mong balay na mo sa ang sitwasyon sa mong pamilya. Oo. Like kanang makaingon ko ba na pobre man kay me na pamilya, and then at the age of kuan siguro bro 7 years old nakaingon ako sa ko ang kaugalingon ba na dili ko ganahan ingani na pamilya kasi naglisod gud mi ingani gud na mong sitwasyon. So murag na-compare nimo ang imuhang sitwasyon sa kinabuhi sa uban. Tungod kay sa kapait, sa kalisod. And it triggered you na mas magrebelde pagsamot. Correct. Kay ako po mas gusto na ako magstay sa gawas, magtambay sa gawas kauban ng ako ang mga amigo before kay mas scapegoat na ako siya pamaagi siya na Escape maka-scapegoat. to reality. Kay pag mauli na pud ko sa balay, siyempre samo kayong balay, gubot kayong balay. So di ko ganahan. So mas na-enjoy ko sa gawas, I rather stay outside kaysa na ako sa balay magpundo. Karelate ko na ba kay that's also the reason why ngano na involved pug ko og mga dili maayo na mga activities growing up. Siguro dili parehas sa imong level no nga naabta na nakalala, pero makita na ako murag pares-pares na tag background ba nga samukan ta sa balay, we don't like to stay sa ato ang homes. It's because murag dili anak ka healthy ang environment and you are looking for a place for you to belong. Yes. And you're looking for a place na ma-express na mong kaugalingon, at the same time a safe space wherein murag accepted ka ba. Yes. And instead of being persecuted, makakita kag lugar wherein you are celebrated. So kato nga culture nga mong nasudlan bro, growing up, syempre sayo maka nagsugod sa mga inaana nga activities. Unsa imuhang nakita ngano na-hook jud ka ato? Yeah, na-hook ko ato bro because kana bitong ang band ninyo sa inyong grupo. And at the same time bro, ang isa pod bro na katuna anang banding na walay katapusan ba no? Banding na walay katapusan ba, puro lang lingaw, puro lang siya kanang kabuang, but ano to siya bro, murag nag-transition to siya kadugayan ba sa sige og banding na introduce ako ang drugs. And before man good, way back diri sa Davao bro, dagang kay mga discohan diri bro. Yeah, dagan jud kayo. Yeah, unlike karon medyo less na, pero used to be growing up, kumbaga dagan jud kaayo og place where you can hang out good. And then you can, party. And lahi mo itong mindset sa una good. Ako especially, ang reason why daghan kog nabuhat nga dili maayo sa una is because I just wanna have fun. So for the sake of having fun, daghan na lang kag mabuhat nga di maayo, and sometimes illegal pa gyud. So sa imuha, it's more of bonding, it's more of hanging out together, and then eventually from having that kind of innocence, na ay nag-influence inyo, na-introduce inyo ang illegal drugs. Yes. So kinsa gyud pinaka naka-influence mo at that time, bro? And how young are you katong nagsugod na ka og take og drugs? When I was 15 years old bro, gi-introduce ako ang drugs. 15 years old. So kani man god, nag-eskwela ko, second year high school, gaskwela ko at the same time,
pagka nightlife na ko bro, lahi na po ni na circle akong kauban. Lahi po ng circle na ko pag-abot sa campus. Yeah. And then nakabarkada ko dito bro og kanang bata pa siya bro pero nagadeal na siya og drugs. So as early as 15-year-old, you started to take drugs, it's because nakabarkada ka og drug dealer. Na ahead siya sa batan-on kuha. pod. Ahead siya sa kuha for 3 years but the same is second year high school. So dito na ko dito niya gi-introduce ako ang drugs. It was methamphetamine. Ginatawag na to karon na shabu. Shabu. Yeah. Grabe no, bata pa nimo at that time, no? 15 years old. Back then bro, year 2000, barato lang kina sila. Yeah. Pag estudyante ka, kaya nimo mukuha og 50 pesos. Grabe no? Wild, that's wild, bro. Na mas dali siya na access makakuha og drugs before. Used to be inana ang scene sa una. Yeah. So unsay gi-promise sa imuha sa gang life, bro, nga giganahan jud ka and unsay napala nimo eventually? Actually, wala man gyud ko nakita na gi-promise nila sa kuha bro. It just like kanang ang kanimang good na circle pag mga barkada lang wala maguna sila naga hunahuna og kanang unsay dagan sa kinabuhi gyud na for the yeah. future. So wala gyud siya promise. Lingaw lang yun. Lingaw lang gyud siya, nagalingaw lang mi. Na-enjoy mi pag magtapok. Of course, ma-involve ka sa mga trouble diya, sa mga tapok-tapok niyo, naamoy mga rival gangs. Yeah, mudjud na, di ba? And then may mo gang war, mga riots. May mo siyang gang war, mga riots, magkaroon ka og kanang pangalan, maangas ka silang pananaw, chuy ka silang pananaw. Masikat ka for the wrong reasons. Yeah, cool kayo sa imong pananaw ang inyong ginabuhat. But then, wala gyud na pala at the end of the day. Yeah. Wala jud kay napala, and yet it's a place wherein dali ra kay mo sulod pero lisod kay mo gawas. Correct. Kay mahook naman gyud ka bro. Mahook gyud as in mahook gyud ka ba? Na mas pilion nimo ang mga vices kaysa muskwela, magtarong, Yeah. maminaw sa mga advice sa mga parents. Kapoy na pud mo nimo. eskwela. Kapoy na pud eskwela bro. Yeah. Isa pud na sa mga reason why nga nung nakaguba pud sa ko ang gang. Kay wala naman di naman kaganahan mo eskwela. Yeah. Daghan naman mo di sa gawas magtapok. Kasi pag muskwela ko sa una bro, sa gate palang daan, natanan ako mga tropa bro. Di nakakasulod. Ama jud Di na. nakakasulod sa Oo. gate. Padulong pa lang ka sa eskwelahan, pasulod pa lang ka, ginayaya na ka. Muskwela ka, pasulod ka. Ay, nagsulod, absent lang ta, oy. Pero ako sa una, ako tong tigyaya, nga di na mo sulod. Di na masulod. Oo. Moabot sa eskwelahan, pero dili ka sulod. Kay musibat naman diretso. The Ecclesia Podcast is made possible through Big Brains Digital Marketing. They make brands big. They can help grow your business with strategy that actually works. They care about your vision and know how to get result that matters. So if you want to level up your presence online, go check out Big Brains Digital Marketing. Yes bro. So, back then man good bro, sa mo ang grupo sa una bro. Ang hilig gid namo sa una bro is kana mag-inom. And then after ana bro, diha na mo sulod ang kanang nanami makauban ng mga nagadilog drugs, mo join sa mua. So, siyempre pag high school ka, Curious kay ka. Curious kay ka. And then, siyempre, pag bago pa ka sila, ginalibre pa kanila o drugs. Tudluan dyan kanila ba? I-disciple dyan kanila maayo ba? So, Grabe yapod, no? ana ang Bro, ako kawain. may tag-disciple sa una sa mga inana. Pero bro, mga years nila by bro. When I remember I was 21 years old ko ani na time bro. And of course, nana ko'y anak ani na time. Nana ko'y duwa ka anak ani na time. But nagtukod ko og sarili na kong gang. Kay because kanilaging kay gusto lagi ka na murag mo level up kasi mo ang kuan ba. Gusto buhaton na extreme si mong kinabuhi ba. So dito nag-start ko nagtukod og gang na ako sa sarili. Na to the point na nana ko'y mga anak. But kato bro, wala na nako na asikasog maayo kong pamilya. Mas more ko na nilala tong ako na naggunit og gang. Kay diri bro,
syempre kanang nakay mga mamit man gud nimo bro. Sa una bro, murag kanang mga ang mamit po di mo ng mga tao bro, mga nagadagko na pud sila ng mga ano bro na nagadilog tang-ana sila bro, dili na pud sila tong mga ginagmay Mga lang na newbies. dili na sila pang high school, dili na sa mga college katong yung mga nanagid sila ka ng mga kumbaga kriminal na gid kaayo ng mga Na nasa kalakaran. activities na ginabuhat ba. Yeah. So kana na met pud nako na sila ng mga tao sa ko ang journey sa akong kinabuhi kato na time. So mao to na ang pinaka worst gud dito bro is kana naanay mga namatay sa mong mga kauban, naanay mga gang wars na mga nitabo, naanapoy mga namatay na mga kalaban. And kato bro, grabe kay to siya na kuan sa mo ang gang sa una before kay kuan na gyud ka sa mga otoridad, Of ginapangita course, na gyud init ka. na ka. Even if dili man ikaw ang nagbuhat atong krimen, but because you are a gang leader, ikaw gid nilang pangitaon, ikaw gid nilang tumbukon. So kana bro, niabot na sa point na kana na kailangan na kumuhawa diri sa Davao, but dili lang ako daghan may ato na time. Kaya Nakadawat na mo love letter. Dili lang ana gid bro, worst pag ana bro na kuan. Worst Kaya mo pagid, na bro. ususo na pag lala na kayo ka, makadawat ka love letter, 'di ba? Tagaan kag chance nga makasibat ka. Kay kung di ka mo sibat, alam mo na kung saan ka papunta. Yeah. Kay Oo. before karon na may tukang, but before dili siya Lahi to sa lahi una. na pamaagi. Oo. It's a different game. Yeah. So, going back bro sa imong journey nga, nag-start lang kag try because of curiosity, because of bonding, tungod kay you wanna have fun. And then eventually na-involved you kag maay sa gang scene, sa hip-hop community, and then nagkadugay, nagkalala. You started using drugs at 15 years old. Of course, along na dira ang mga other pa na mga bisyo, di ba? Yeah. Using and dealing. Using and dealing drugs. And then by the age of 21, you started your own gang. Kan this time, ikaw na gid ang founder. And then, at that time, di ba, nanapod kay mga anak. So, para sa imuha bro, what did it cost you internally? Ang pinaka naapektuhan gud sa ko bro is kana ang imuhang future, ang imuhang panginabuhi, ang siyempre ang relationship nimo sa imuhang wife, sa imuhang family kay siyempre kana na disappoint gid na sila nako ug maayo bro. Grabe kay sila ka disappointed sa ako ang mga gipambuhat, sa akong mga decision making, sa akong direction na gipili, sa akong path na gipili. So daghan kay naapektuhan, especially sa akong family and also sa akong mga anak. Kasi suppose kung sa ingana na edad bro, na nakay trabaho, na nakay mga plano sa imong pamilya, but then ikaw nakadiri sa gang, naga-operate ka, naga-active ka sa gang. So katagid niabot po sa point na ang mga tao sa imong palibot wala na sila nagatrust sa imo because pod sa imong mga di maayong binuhatan. So grabe gud ang damage na nitabo. Mao na ang pinakalisod nga part when people don't trust you anymore. Kay lisod naman ilihok. And it's gonna be very costly kay even ang mga taong close sa imuha, di na pud ka saligan. And this is the problem about having intoxicated ba sa mga illegal drugs, even sa alcohol, Yes. kay di ni mo ma-realize unsa kadako na ang damage sa imuha. You don't realize the gravity of the situation. It's because pati imuhang sariling panguna-una naapektuhan naman gud sa mga substance na imuhang ginatake. Ma-out of control na pud ka nya, dili nakakahuna-huna og sakto. Always na lang siya murag ka ng negative ang imong ginaano si imong hunahuna ba. You want to find a way out pero nalang gyapon kada wala kay gibuhat. Yan ay mga times bayana nga murag muingon ka sa imong sarili ba nga di na jud ko ani. Anak ko, kakapuya na ani oy. Tapos pagkaugma, Tapos pag pagkaugma, balik na pud ka. drugs mo, okay. Di ba? Karang ako, I've been into situations like that. Like, before, katry pud ko ano ng mga butang, yun siya maayo. What happened to me was, na yung mga times na makarealize ko there are moments that I would try to change myself, pero, kana, igo lang realization, mga 1-2 ka oras, pag mata nimo sa buntag, dating gawin Mo na na pod. pod. Balik na pod ka sa cycle of Cycle. doom. Correct.
How about sa mo, bro? Was there a time that you realized nga kani nga path was actually destroying your life? Um, wala pa kay ko naka-decide na o wala pa kay nako nakita ba na naga-destroy siya sa kuang life. Kay kasi mura pug ka ng ang akong kaugalingon ba murag ako lang siya tanan ba. Murag selfish pud kay ko klase na tao nya ako alang kaugalingon akong ginahuna-huna. Wala na ako ginahuna-huna ang pamilya nako. Murag ka ng gusto lang gyud ako buhaton ng tanan akong gusto buhaton sa akong kinabuhi. Even if dili na maayong dagan sa kuang kinabuhi. Kay nakaingon nag-iko ato na time bro. Na one time na grabe naka samok ang dagan. Naanari ko sa kung kaugalingon kung mamatay, kung mabuhi. Ana ba? So niabot ko sa point ana bro na ginadawat na nako if asa ko padulong. So very very sad kayo na kuan ba? Sad kay siya, no? But Because of influence po to sa drugs bro. yeah, tinuod yun na. Influence sa drugs, influence mo si mong kauban. Circle po na ako. Kay, karelate ko kana bitong manablahay nga mindset. I don't know where nako siya nakuha. But it used to be, sa una, ana po mag-isip, when I was in my teenage years, kanang wa ko'y pakialam ba? Kung patay-patay. Basta nakapanabla. I Oo. mean, it sounds so stupid right now, looking back. Yeah. Pero used to be, inana ta mag-isip, inana kakitid ang atuang panghunahuna. Grabe ka limited, no? And makatawa na lang ka ba? Tangaan, ng kanang funny man kayo ni nga, stupid man kayo ni nga mindset. Pero used to be para sa tuwa, feeling nato, chuy tato. Correct. Feeling nato, gahi tato, Correct. di ba? Feeling nimo ba na kanang untouchable na gid ka ba? But back then murag ka ng paloy de kay ka. Paloy jud kayo, like what buot. Pero sa una, feeling nato, chuy ta, Chuy kay feeling ka. nato, kuyaw ta. Yeah. We feel like powerful. We feel like we are the strongest person in the room sa atong circle. Feeling nato kitay pinakagahi, pinakakuyaw. Pero the reality is, paloy di ay. Correct. Mo ginay definition sa paloy. So sa imong journey, bro, was there a time nga na-feel nimo that you were running out of time? Di pud ko kaingon bro na naka-feel ko atong na running out of time kay kanina magud na sitwasyon bro. That was 2012. I remember na kailangan ako move out diri sa Davao. And then nagstorya mi sa akong wife, anak ko na mami, kailangan nata mohawa diri, kailangan ako mo laylos usa. So ato tag Jensan, biyahe tag Jensan. And then akong wife nakaingon pud siya ba na unsa na pud ni mong gibuhat, ngano na pud ni, unsa na pud yung mga nahitabo. So anak ko na sige lang kay pag uli nato sa Jensan, magbag-o ko didto. Pero pag abot na ko sa Jensan bro, wala ko nagbag-o bro. Muna yung katawanan kay pag abot na ko dito, wala naman ko yung mga tropa. So nagtransition man ko na kanang kauban ako akong pamilya, pero bro pag abot dito, nahook na pud ko sa drugs. Na nakaamigo na pud ko og mga naga-deal og drugs dito. And some of them kay relatives na pud ba. So dito, So mas nilalan anon ka dito, bro. Wala na ka sa gang scene, yes. wala na ka sa hip-hop community, Yes. pero pag abot nimo dito, unsa to, mas nilala ka sa imuhang pag-deal sa drugs or sa pag-take nimo og drugs? Yes bro, mas grabe ang ako ang paggamit og drugs dito that time. Wala na ako nag-deal og drugs pero mas access ang drugs dito na time so mas nilala ko dito. And kana gubot kaayo kay sige pud mig-away sa ako ang wife. And then siguro kay napansin namang pud niya na nagagamit na pud ko og drugs ato that time so wala gyud peace ang among balay. And then naay one time na I was very high on drugs. Very high on drugs yun kaayo na di na ko ma-remember kung asa ka mo adto basta nag-away mi sa akong wife and then nisakay ko og tricycle. Wala ko kabalo asa ang akong direction ato na time. And then pagsakay na ko og tricycle bro, along the way sa akong biyahe bro, nakita na ko sa pader na nakasulat na with God all things are possible. Ako kay siya sa pader. So pagbasa na ko ato, na po gustong kagalingon kung tinuod ka na Ginoo, sige daw tanggala daw ko ani ako ang kahimtang kay
di man ko kabalo mo undang nya kapoy na kay ko pero wala man ko kabalo sa akong buhaton. So sige daw tanggala daw ko diri sa ko ang kahimtang. And after that bro, wala lang. After ako nasulti to, niuli ko, balik ko sa balay, and then moto. Nagbalik na po ko, naggamit na po ko drugs pag uli na ako. When you say na agian mo sa pader, unsa man to, random lang siya? Oo, Random lang siya. And random then, lang siya. imo ang gistorya ang Ginoo. Oo. You said na Yes. kung tinuod siya, Mm, kung tinuod ni imong ginaingon, tanggalon ka ani nga sitwasyon. sitwasyon. Were you serious at that time? Unsa man to, trip lang or seryoso ka ato nga statement when you said that to yourself and to the Lord? Pwede trip lang, pwede pod na half meant na murag seryoso ko gamay sa siguro kay sa kakapoy sa ako ang kuan ato lawas atong panahon na kay kasi wala ko'y tulog ato na time tungod sa paggamit na ko og drugs. So kana pero bro after ato bro dili na siya mawala sa kong una every day siguro mga naasa 2 months siguro to na everyday ma-remember na ko tong verse ba. Even sa pagkanang mag-take na may og drugs sa mga kauban bro, ma-remember na ko to with God. Wow. All things are possible. So sa kahay nimo sa drugs bro, ni sakay kag tricycle, Yes. wala ka kabluwa sa padulong. Kay grabe imong tama. Tinuod. And then naagian lang nimo nga naay nakasulat sa pader nga verse. And then giistorya nimo ang Ginoo nga kung tinuod siya o tinuod ang ginaistorya, tanggalon ka ani nga sitwasyon. So when you said that to yourself or habang ginaistorya nimo to sa Ginoo, unsa man to? Seryoso ka ato nga statement or unsa man to, trip-trip lang? Siguro half seryoso, half trip lang because high man gud kay ko to sa drugs. And then the way na I said it sa iyaha, murag ka ng pinulusupo lang ba? Kung It was a challenge. It was a challenge na kumbaga nabagyo Ginoo or wala. At least ako, nistorya ko, ingani akong gibati. But I cannot say na seryoso pud ko ato bro. Kasi dili man ko kaayo kuan gyud pag abot sa ingana gud bro. Dili kayo ko kanang murag kakuan sa Ginoo ba. So kana dili ko seryoso ato jud kaayo. And then pag uli nimo sa balay, may gani nakauli pa ka. Balik na bud ka sa drugs. Balik na po ko sa drugs. Pero unsay nahitabo after? After ato na nakita na ko to na verse sa pader, balik-balik na siya sa ko everyday sa kung na everyday even na ako sa kong mga kauban while we are taking drugs, musulod na po siya sa kuwang una tong verse everyday. And then even sa before ko matulog, madungga na ma-remember na po na ko to na verse. And then si kukuan ba sa maning ano, permanente man siya gabalik-balik sa kong una. Dito na nakita na ko tong with God all things are possible. Wala na gid siya nagkuan sa kuha bro. In 2 months, wala na gid siya kumbaga nihawa sa kong una ba. And then one time, na anak ko sa kong wife na, Mami, early morning, ni anak ko ba na, Mami, mangita taog church. So, ako, ma-remember ato isa akong wife, nagahugas og plato. So, siya pod mismo, natingala siya nga nung nangita ko og church. Nakuratan yun siya. Basig, Nakuratan basig, siya. basig nag-trip-trip na bud ka. Basig nagtama ka. Nakurutan siya bro. So moto ana siya sa kuan na sige mangita ta og kuan. Mangita ta og church. So Sunday na one time na Sunday morning nagready mi giadto na mo tong church kung asa to dapita kay gitudlo lang man sa mo nya ingon daw na walking distance lang. So to nagprepare mi. Pag abot na ako dito sa church bro, dito na pud nako nakita tong verse na with God all things are possible. Matthew Wow. 19:26. Wow. So all this time, wala gyud ka gitantanan ato nga Wala ko verse. gitantanan ato na verse. To the point nga nangita na kag church, asa ka pwede mo adto. Then nakitaan pa gyud nako dito na And then pod. when you arrive ato nga church, Yes. nakita na po ni mo usab that with God, all things are possible. And ako na po jud kaayo bro. Dito na gid mismo silang pulpit, silang stage. Dako kayo ang with God all things are possible. And napakita na ko ato bro, niana lang ko na okay, nanapod ka na verse. And then after ato bro, kasi guest man mi ato. So pag abot na gidaplin mi sa pastors, nagisharean mi og about salvation. Pero bro, sa kung na while nag-share sa ko ang pastor bro,
sige lang ko kanang atik-atik ba? Yes, nagaana lang ko ba? Bugal-bugal ang imo. Oh, deep inside nagabugal-bugal gid ko bro. Tas akong una nagaingon ko dugaya mahuman aning pasturan ni kay muuli na ko kay nanaman pud gud ang drugs dito bro. So mag-take from church na pag mag-uli, take na pud ko og drugs. So ingato bro. Grabe no, inato ang imong mindset at that time. So tando-tando lang ka, yes lang ka, excited na day ka mag-drugs tapos balik. And then after ato bro, nagahinay-hinay ko church dito bro. Panagsa, nag-attend ko sa church, kauban ako kong family. Gagmay pa ako mga anak ato na time. Na ay one time bro na early in the morning nag-take ko og drugs. I was very high on drugs again bro. And then pagkahuman niilis ko, niadto kog simbahan. So nagtama na pud ka. Nagtama na pud ko. Grabe kayo ka kuan good high. Pag abot na ko dito sa church bro, dili na nun ako masabtan ng ginastorya sa pastor. Di na ako masabtan ng ihang wali. Kay because high kay ko sa drugs. So kato bro, nag-ingon lang ko bro na I challenge the Lord. Ikaduha na akong challenge ni siya. Twice. Anak ko siya ha, na kung tinuod ka ni Ginoo, sige daw, tanggalan ning high sa akong drugs. Kaya dili ko kasabot sa ginasulti sa pastor. Wala ako kasabot sa iya ha. The moment na giingon ako to bro, suddenly bro, murag na ay vacuum sa akong likod bro, na kanang murag gisuyop bro ba? Ang drugs. Na nakuratan ko bro, and then my body is shaking, my knees are shaking bro. Kay immediately ni baba ang Tama. high sa akong drugs. Nakuratan ka ni baba ang tama or nawala imong tama. Nawala akong tama bro. In the middle habang ginaistorya nimo to nga Lord kung tinuod ka, tanggala daw niya akong tama kay wala ko kasabot unsay ginaistorya sa pastor sa atubangan. Yes. And then you experience na in a moment nawasan ka sa imong tama. Nawasan ko ba siya, nawala siya bro. So bigla siya ni hawas na walang high sa akong drugs bro. Siyempre ang akong Ay lawas bro. physical reaction. Yes, ang akong lawas ni adjust. Kay gikan sa pag-high sa drugs, suddenly nawala ang high sa drugs nako bro. So ni ano akong lawas, ni adjust ba na physical reaction siya ba. So nidagan ko sa CR ato bro. And then dito nakahilak ko bro because I feel na the Lord is working sa akong kinabuhi ato na time. Na feel nimo nga naa jud ginatrabaho ang Ginoo sa imong kinabuhi. Naay ginabuhat. Because you witnessed and experienced tinuod jud si Lord. Unsa ba to nga challenge? Again, unsa ba to trip lang or at that time you were really sincere? I think sincere ko ato bro. Sincere ko ato kay nabot na mo ko sa point na sige daw unsa mga ginastorya na nila sa simbahan. Unsa nila mga ginastorya about mga verse ana ba? Curious lang ko. Out of curiosity lang po to bro. Wala gyud to siya kanang kuan bro. So mo to bro na nikalit lang og kuan ng Grabe nga experience, after I no? talk to God. And yet mo to ang gigamit sa Ginoo to start the transformation na gusto niya mahitabo sa imong kinabuhi. Yes. After that experience, bro, what happened next? After that experience, niuli ko bro and I take drugs again. Wala pa jud ka nahuman. Yes. Naka-experience na ka og miracle, Mm. pero wala pa jud ka nahuman sa imuhang bisyo. Wala pa gid ko naman. Kasi after ato bro, niuli man ko sa mua bro and then nag-take og drugs. But that was early 2013. Pag abot og 2014 bro, I remember birthday na ko to bro. And walay celebration, wala kasi unsa man akong maano ato bro na wala man ko'y trabaho, but then naga-take pagid ko og drugs. So wala siya ano ba? Wala siya meaning to akong birthday ato na time eh. So kana lang natulog mi ako sa akong pamilya, ako ba akong mga anak. And then bro, nihawa ko, niadto ko sa pikas kwarto. Dito ko dito ko huna-huna ba? Sige ko guna-huna ato, then nakabantay ko ba na sige na ko og hilak. Sige ko hilak. And then after ato bro, sa sige na ko hilak, na remember na ko tong ginaingon sa pastor. Naingon dito sa pastor na you have to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. But this time, dito sa kwarto bro, giseryoso na ko siya bro.
giseryoso na ko siya, gihinumdum na ko unsa tong giingon sa pastor, and then I confess my sins kay Lord. Kasi bro, siguro bro, dala to sa akong mga ano bro ba, sa akong mga gipambuhat ba. Giusa-usa na ko siya og istorya sa Ginoo ba. Siguro hilak ang akong mga nabuhat sa akong pamilya, sa akong mga giunsa na ko akong kinabuhi, nagiguba na ko akong kinabuhi. Na ko yung mga realization ba, and then nagapray ko bro, ginapray na ko siya ba. Sige ko gilak ato na time. And suddenly bro, I feel the heavy presence of the Lord. Wow. I feel nag-embrace ko niya ato na time. So dito ko bro, sige ko gilak bro. Ay gidrop gina akong body, akong lawas bro sa floor, and then sige ko gilak. I remember mga alauna to hantod alas 5 bro, sige ko gilak because I feel the presence of the Lord that time. So it was your moment nga gisurrender nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Yes. It was not in the church. Yes. It happened in a place na it's so unlikely Mhm. nga mahitabo to, and yet you experience and encounter the love of God. Yes, I encountered the love of God. And then kato bro, pag mata na ko bro, kaya nakatulog ko sa sighilak ato bro. Pag mata na ko bro, natingala ko bro, something hayag kayong balay. Hayag kay ba na, even ako bro, nasikog ana, hayag man kayong balay. Ano ko ba, hayaga sa balay, ay sikog ingana ba, sikog sulti sa ko ang wife. Wap siya kabalong, ano kung nagakuan, sulti na hayag ang balay, which is dulo man ginig balay. Kay dulo man gitong balay ato, gihimo pa namo tog drug den before. Wild. So ano ba, pero baliktad bro, hayag kay among balay. And then mo to bro, sikog hilak bro, kay nganong ingani ako ma-feel. Anong na-feel pa, nganong ingani ako na-feel, like I can feel ka ng peace. Wow. Naka-feel ko peace na bisag ang sitwasyon na mo perting gubuta, but I can feel joy. Ano ba? Sige ko hilak bro, because dili na ko ma-explain unsa niya akong ginabati karon. Wow. So slowly ko gastorya sa Ginoo ato. Unsa man ni Lord nganong naka-feel ko ingani. For the first time in your life, na-experience nimo ang kahayag. Yes. Because all this time, you are living in darkness. But tungod ato nga moment of surrender, nga nangayo kag pasaylo sa Ginoo, imuhang gidawat si Jesus sa imong ginabuhi as your personal Lord and Savior, you experience peace, and then you experience the love of God. Yes. And this is the good news of the gospel. Mm. Kung tanawon mo gani mo bro, maayo jud kaya ang Ginoo. Kay even before ka ni duol sa iyaha nang gi-provide ang forgiveness Yes. na imuhang gusto ma-experience. Grabe gyud ka maayo si Lord. Because even before ka nag-sorry, gipasaylo na kanya daan. Amen. Pero it was not until ni duol ka sa iyaha, gisurrender nimo imong kinabuhi sa iyaha, nga na-experience nimo ang kapasayloan na iyahang gina-offer in the first place through the finished work of Jesus sa cross. Yes bro, amazing jud kayo ang Ginoo bro sa yang gibuhat sa ko ato na time when I encounter the Lord. Grabe gid kayo ang gibuhat niya karon sa kuha sa akong kinabuhi bro. And even sa kung mga kaubanan gud dito sa area bro, katawanan kay bro kay abi nila na nabuang ko. Kay that's the time na naga-start na ko og basa og Bible. Na ay nakakita sa kuha ni bisita sa balay nya pagsilip niya sa among kwarto, abi niya na nabuang ko kay wala na mo koy gawas-gawas for 2 months. Wild. Kay dito naman ako naga-start na ako naga-seek kay Lord, naga-start ako nagabasa og Bible, and then every time na naga-read ko sa Bible bro, naga-speak man gud si Lord sa ko every verse sa akong mabasahan. So dito bro, naghumol ko dito sa Ginoo bro for 2 months until na naay nakakita sa kuha. Abi niya na nabuang nako. Unya na talk of the town ko sa amuang area bro. Sa amuang lugar. Pati ako mga kaubanan na mga kauban ako nagabisyo. Giingyan nila anak gina kay nagabasa man gud siya og Bible. Nabuang gid siya. Na siyempre kabalo sila na nalulun ko sa drugs, so anak gid ang effect. But wala sila kabalo na mao na tong time na restore ko ni Lord. Wow. Mao na tong time na I can say na girehab ko ni Lord spiritually. Na encounter na ko siya na kanina pa maagi ni Lord through the word of God bro. Mao ni siya ang nakapaayo sa kuha. Naalaan kanila og buang, and yet
Mao to ang naka-heal sa imo. Naka-heal sa kuha. That is how God restored you through Yes. the Word of God. And din mo makita ba no how powerful the Word of God is. Amen. Kay in the first place, ang imong first encounter ba gyud sa Ginoo is through His Word. Katong gi-challenge nimo siya ba? To nagsakay kag motor, nga because of that, wala jud ka gitantanan ato nga word. Yes. And after that moment of surrender kay Lord, you began to seek Him, gipursue nimo ang Word of God, dito na noon ka na-rehab. Yes. And mao niya pinaka-powerful nga klase nga rehab. Kay walay gastos. Walay gastos. Libre. Mahal Libre. ka kay magparehab karon. Yes, nasa 60,000. Kabalo po juga sa presyo, di ba? Yes, mo to bro na that's the grace of God good bro. Sa akong kinabuhi bro, sa naitabo sa ko ang life bro na ni-offer gid si Lord og love sa kuha bro. Wow. Speaking of love ba, mutanawon nimo, that's really what we truly need. Kay kung ato bitang i-evaluate ang ato ang kinabuhi bro, the reason why ma-involved ta or nalulung ta sa mga dili maayo nga mga bisyo, sa mga dili maayo nga binuhatan, because we're just looking for love. Correct. Amen. Sa sobra nato og pagpangita og love, we are longing for love, pero gipangita nato ang tubag in the wrong places. Because in the first place, we were not even sure nga love de atong ginapangita. Correct. And this is the beauty ba, kung masabtan lang gid bitaw nato as an individual, that the answer to our emptiness nga ma-experience sa atong kinabuhi is the love of God. Nga gi-express gyud sa Ginoo by giving His only begotten Son, Jesus Christ. Kaya mo man ang pinaka-perfect nga expression sa love sa Ginoo sa ato. Amen. The moment masabtan nato ba nga ang Ginoo sa sobra niya taka-love, iyahang gihatag iyang anak nga si Jesus. Yes. And by receiving His love, the expression of His love through Jesus, dara nato ma-experience ang fullness sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. And through that, our lives will never be the Will same. never be the same. And mo ni nahitabo sa imo ha. Yes, bro. Mo ni nahitabo sa kuha. So, after ato tanan, bro, someone nag-disciple na sa kuha. Kato na journey na nako. So, nanay nag-disciple sa kuha. So, naay mas more na nagtudlo sa ko how to read the Bible, ang background sa Bible, kinsay mga tao dire na mga audience. So, kana gi-disciple jud ko, bro. Giyaha jud kong giubanan gud bro as I kanang nag-start nag-grow bro. Crucial kay ang discipleship ba no? At this point of time, gidisciple na ka sa pulong sa Ginoo. Dili na sa drugs. Dili na sa drugs. Dili na sa bisyo. So bro, kung tanaw nimo sa imong journey ba, I want us to talk about kaning aspect. Kaya syempre, gisurrender magyud nimo ang imong kinabuhi sa Ginoo. Pero I'm sure nga journey to tanan. So along that journey, what changed first? Ang imuha bang behavior or ang imuhang heart? Ang ako ang heart bro, mo gito una nag-change bro, and then i-follow na lang to ang ako ang behavior ato na time nahimo siyang part na sa ako ang process bro, hinay-hinay kay katong nag-response na ko kay Lord bro, slowly pod na ang ako ang behavior actions na ganahinay pod kog kausab. And abot po sa point na tanan ang mga vices na ko na ginagamit bro, wala na siya ano sa ko wala na ko'y appetite ba, kumbaga namatay ang ako ang panlasa ato tanan. Wow. Slowly. But ang drugs gid bro, the moment na i-surrender na ko kay Lord ang katong, kasi bro after magud ato bro nay ani katuanan kay ni bro na naipangitabo bro, kasi after ato na katong na-encounter na ko si Lord sa ako ang birthday pagkaugma ato bro, napamanggod ko yung mga gagmay mga paraphernalias, napay mga gagmay drugs na mga nabili mga gipang suksok nako bro. So ang akong gibuhat bro, na remember man ako tong gipangkuha bro, and then gilabay na ko tanan, gidispose na ko tanan sa CR, so gi-flash na ko to tanan bro. Wow.
And that's the time, bro, na I never tasted again og drugs, bro. And by the That grace, in itself is a miracle. yes, and by the grace of God, wala na gyud ko nakatilaw straight, bro, for 11 years until now. Wow. Praise the Lord. Praise the Lord. And this is what a transformed life look like because of the grace of God. Yes, because Kani of the siya grace tanan, of di God. man ni ma-experience kung dili tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Because of the grace of God. Favor ni bro sa Ginoo nga gihatag yun sa imuha. Yes. Nga pinaagi sa grasya sa Ginoo, nausab gyud ang imong kinabuhi. Nausab good, Can you bro. imagine pila ka years lulong sa drugs prior to that point? I think 15 years. 15 years. And then 15 years old ko first na ko nakatilaw og drugs. Bata kayo. 15 years old, you started using drugs, Mm. and then you got hooked for the next 15 years, but in an instant, giwagtang to sa Ginoo sa imuha right after the moment that you surrendered your life to the Lord. Yes. And this is our invitation, ani nga podcast. Habang we are having this conversation, we would like to invite katong mga tao nga nagatanaw sa mga makakita. There is hope in Christ Jesus. Kung feeling nimo nga wala na pag-asa ang imong situation karon, if you are in a situation nga murag na-trap ka, wala imposible sa Ginoo. Amen. With God, all things are possible. And ang kinabuhi ni Brother Alex, isa ni sa mga testimonies sa kamaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And this is not just limited sa imong kinabuhi, bro. This is very true to many people. Daghan pa kaayo og kinabuhi nga giusab ang Ginoo. And if you are watching this and gusto po nimo og transformation sa imong kinabuhi, gusto nimo kausaban, there is hope in God. And I believe bro, murag mo na ang imuhang mission karon sa imong kinabuhi moving forward. Yes. Can you tell us more about that? Yes, bro. Mao na ang calling na akong gina-embrace karon. Na ami ministry na ginagunitan, we call it Truth Impact Ministry, the Ministry of Hope. Gina-reach out na mo dire ang mga drug addict, na naga-suicide, na ay mga anxiety, depression, and napod may gina-reach out po bro ng mga LGBTQ diri sa ministry. So kana amo ana silang ginashare na mo ang gospel, naga Bible study me, naga tapok me, nami tapok fellowship every Saturday, and sometimes naga street preaching me. Wow, that's really beautiful, bro, no? So, if naa kay message karon bro, sa mga tao that is also trapped in a dark situation, Yes bro, sa mga taong parehas na ko sa una na natrap sa pareho na ko na sitwasyon, kung ikaw na naminaw ani, I want you to know that Jesus loves you so much. And whatever challenges or struggles na imong gipangagian from drug addiction or alcohol or any forms of addiction man na, igsuon, just come to Jesus. Surrender your life to Jesus, because si Jesus, He can set you free. He can restore your life from darkness to light. Kaya kay niya bag-uhon ang imuhang kinabuhi. And bro, there is joy and there is peace diri karon sa sitwasyon na kung asa man ko karon, kung unsa man ang gibuhat ni Lord sa kuha, kung nabuhat ni Lord ni sa ko, how much more sa imuha, because gihigugma ka ni Jesus. Wala imposible sa iya. With God, all things are possible. This is Alex Pascual from Truth Impact. yes sir, God is not a respecter of persons. If God can do it kay Alex, God can also do it to you. Because the same God nga nag-usab sa iyang kinabuhi is also the same God that can change your life right now. It is not the end of your life. Dili pa ni mao ang ending sa imong kinabuhi if you choose Jesus. So if you are trapped right now, same sa kinabuhi ni Alex before, why not
i-try nimo si Jesus this time. Because the moment i-surrender nimo ang imuhang kinabuhi kay Jesus, there is freedom. And right now, that is the life nga nagpaabot sa imuha. It's never the end. It can be a new beginning to you the moment you experience the love of God for your life. So if this message is vibing you, if this message is resonating with your heart, follow us on Facebook. Subscribe to our YouTube channel, Team Ecclesia. And we believe that there is no other high than the Most High. That is Jesus. Bro, salamat kasi mo time, Thank you kayo, bro. Salamat kayo. Excited ko nga ma-share na to nga message sa uban. And I believe nga daghag kinabuhi nga mausab through this conversation. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you. Live long and prosper, everybody.